So let's open our Bibles in the book of John 21, 15 to 17. Sabay-sabay nating basahin. John 21, 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon. Nalalaman niyong iniibig ko kayo. Tugod niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikato siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman niyong iniibig ko kayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa umagang ito. And our title ng teaching ay Honoring Our Spiritual Authority as we honor one another. So ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng emphasis sa core values ng Mount Zion. Maunawaan natin na kapag ang Diyos nagtatanong 3 beses, paulit-ulit, meron siyang gustong i-emphasize. At tinatanong niya si Simon Pedro kung mahal niya ba talaga ang Panginoon. Pangatlong beses yan tinanong ng ating Panginoon tungkol sa damdamin niya sa Lord. And God is speaking to us today that if we truly love the Lord, then we hear the voice of God. We hear the instructions of the Lord. We hear what the shepherd is telling us. Sabi ng Panginoon, if you truly love me, feed my sheep, feed my lamb, feed my sheep. So, pastors have the mandate to love the Lord and obey Him. Kaya mahirap man ang pag-disciple, mahirap man ang pagbibigay ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. Those who hear the words of the Lord, walang ibang magagawa kung hindi sundin ang boses ng kanyang ama, ng kanyang shepherd. So, Jesus' mandate for those who are called to pastor ay makikita natin sa testimony ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, 1 to 6. Dahil sa habag ng Diyos, sinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Tinilikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya tanda akong pahatol kanino man. Kung may talokbong pa ang mabuting balitang ipinapahayag namin, ito'y natatalokbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Sina'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So the calling is from God. The calling to pastor a flock is a calling from God. At ito ay nagbubunga ng isang binagong buhay. No? Maalala natin ang buhay ni Apostol Pablo, siya ay mataas na pinuno sa Sanhedrin at siya ay ginagalang, pero siya ay oppressor ng mga Kristiyano. So galit na galit siya sa teaching about Christ. But one day, when he met the Lord on the road to Damascus, at sinabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? And from that day forward, si Paul, Saul, ay naging Pablo at nabago ang buhay at naandun sa kanya ang passion to preach the gospel because God has chosen him for a time and a season. So hindi madali ang maging pastor. It's really not easy.
It may connote a special degree or honor from people, but between you and God, you are accountable para sa iyong mga itinuturo, sapagkat ang Biblia ay para sa kaligtasan ng bawat isa na nakikinig. So, number 1, the calling is from God. Number 2, dapat nagbubunga ito ng change life. May binabago. And we are called ministers of the living God. Hindi lang pastor, hindi lang manggagawa. Everyone who has accepted Jesus as Lord and Savior of our lives, we are called ministers and ambassadors of the living God. So people will see your life. Paano mo kinokondak ang buhay mo? No, hindi ka ba katitisuran ng mga taong nasa kapaligiran mo? Are you exemplifying the life of Jesus? Are you living a life of integrity? Ang tawag natin dito, masasaligan ba ang iyong salita? Because you are telling the truth about the Lord. And if there will be lies in your life, God will convict you. God will change you from glory to glory. No? So, si Paul, nung makilala niya ang Panginoon, ay nagkaroon siya ng pagbabago sa buhay niya, nagkaroon siya ng passion to preach the gospel, at he was able to deal with the wicked and the spiritually blinded. So yun ang sabi sa verse 4. No? Siya ay namuhay ng isang selfless life. Hindi na ang sarili niya. Kapag binasag tayo ng Panginoon, mula doon sa ating pagiging sarili, at ang puso natin ay nagkakaroon ng matinding malasakit sa iba. Nagkakaroon tayo ng compassion for the lost. Yung puso natin, dating maliit si Kristo, lumalaki siya ng lumalaki. As we know this God, and as we follow this God. Kanina I was checking myself, gaano pa kalaki sa puso ko. Yung dating maliit na pagkaunawa ko sa iyo, in my more than 30 years of serving you, gaano kalaki na o-occupy mo ang puso ko. Na kung ano tinitibok ng puso mo, yun ang tinitibok ng puso ko. That would be a good way of checking your heart if you love the Lord. You know, it's so easy to say, I love you, Lord. It's so easy to worship the Lord through songs that worship Him. But is our life really a blessing to God? So Paul lived a selfless life, sabi sa verse 5 and 8 of 2 Corinthians chapter 4. Verse 5, sabi diyan, si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. You know, many people talks highly of themselves. Pero ang isang taong binago ni Jesus, ang isang taong naka-engrave sa utak niya na siya ay isang minister of God, walang ibang sasabihin niyan kundi the goodness of God. Walang ibang sasabihin niyan kundi paano ka makakarating from death to eternity. The heart of God, bit-bit mo. Hindi siya nawawala. Verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, at siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Verse 7, ngunit kaming mga pinagkalooban ng kayamanan espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. You know, there are many times in my pastoring that sometimes I really don't have a message. And minsan kapag walang mensahe, sinasabi ko, Lord, we just want to worship you. But when He gives a message,
tuloy-tuloy siya, flowing like a river. So the wisdom does not come from me. The wisdom comes from God, who is the source of every perfect knowledge and understanding. So how do we get that? Yung wisdom and knowledge of God. You know what? We cannot be good ministers of the living God kapag binigyan tayo ng assignment at hindi tayo nag-ipon in the past of how to treasure the words of the Lord. The river of the living water that comes from God ay hindi manggagaling lamang sa isang maliit na tubig na galing maybe sa kanal. The wisdom and the knowledge of God can be attained if we continually have the lifestyle of meditating the words of the Lord. The compassion for people, hindi natin yan makikita, hindi natin madadama sa ating buhay. Kung ang salita ng Diyos, hindi natin ninanamnam kung ano ang sinasabi ng Panginoon. So prayer and meditating on the Word, last Sunday's teaching, we cannot be a minister of the living God unless we have that virtue, we have that core value. And it emanated from the love of God, which is our first core value. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. And love your neighbor just as you love yourself. And number 2, compassion for the lost. You cannot have compassion for the lost if you do not love God. Because siya nagbibigay sa iyo ng pag-ibig. Siya nagbibigay sa iyo ng malasakit. Na kahit na gaano pa ang ginawang kalukuhan sa iyo, katarantaduhan sa iyo, kasinungalingan sa iyo, and yet the love of God is still there. Nananaig ang pag-ibig ng Diyos, and you can easily forgive. And forgiveness comes from God. Number 3, a lifestyle of meditating on the Word of God and prayer. You cannot do this unless you love God. So the first talaga, dapat natin bigyan ng halaga ay loving the Lord. More than anybody else. I say more than anybody else. Kaya parati ko sinasabi, check your heart. Meron bang mas malaki pa na pag-ibig na sa puso mo rather than Christ? You have to check it out. You have to check it out. Marami ang nadideceive niyan. Maraming kabataan ang nadideceive niyan dahil ang puso ni Kristo, ang puso mo hindi nag-o-occupy ng bigger part in your heart. Marami siyang mahal rather than God. You really have to check it out. Because from the heavenly throne of God, kita niya, nag-iilumin ang puso natin sa mata ng Diyos, sino ang nag-o-occupy ng puso natin. At kung tayo ay parating nakadikit sa ating master, nakadikit sa ating shepherd, yung pag-ibig ng Diyos, parati kang binibigyan, i-enlarge niya yung pag-ibig na yan. Patuloy kang binibigyan ng love and compassion for the lost. Binibigyan ng pag-ibig para sa ibang tao at namamatay unti-unti ang pag-ibig sa mundong ito. That you are satisfied with the love of God. Many people are depressed, discouraged because they don't have money. But the real people who love the Lord is never does not worry about the things of the world. Because you know that your God will provide. Your Father will provide. And as you love Him more and more and more and more, tadaloy lang siya. Because you treat Him as your Father. So living a selfless life, living a persecuted life, you cannot be a minister of the living God kung hindi mo napapagdaanan ng isang buhay that even your loved ones, even the people na kinalinga mo, inalagaan mo, are the ones who would break your heart. Verse 8 and 9 of 2 Corinthians chapter 4. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsa'y nag-aalinlangan,
kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinabuusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan, na ibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Kristo, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. You know, I was blessed by the words of the Lord today. Sabi ko, Lord, thank you for the calling. Kasi minsan, you cannot expect people to love you back. Kinalinga mo, pinalakas mo, and then eventually later on, they are the ones who would break your heart. Kaya that's why, you know, throughout the years of my ministry, hindi na ako umaasa sa tao. I rely on God in everything. If they're there. But my God will always be there because He is a faithful God. And that is the life of the one called by God. A life that is full of sacrifices just to bring the gospel of salvation to the lost. Na habang nandoon ang pagnanais mo na madala sila sa mainam na pastulan, nandoon ang pagnanais mo bilang called servant of the living God. Nandoon ang pagmamalasakit mo, nandoon ang pagtingin mo, pagkalinga mo. Tinitingnan mo ano ang kailangan. And then eventually they will leave you. At kung wala ang matibay na pananalig at pananampalataya sa Kristo na ito na tumawag sa iyo, sabihin mo, ayaw ko na sa ministry. Apostle Pablo, marami siyang naranasang death experience just to bring the gospel. So Paul lived a life that is changed, full of sacrifices, full of persecution, full of heartaches, but he chose to live by faith. Verses 16 to 18. Kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. You know, at my age, sabi ko, oy, pag pala nag-70 ka, talagang nagda-depreciate. Hindi ka na kasing lakas na lumakad o mabilis, kumilos. Talagang bumibigay yung katawang lupa. But if you are faithful to the calling, if your passion is to serve God wholeheartedly, unti-unti ka man na nagda-depreciate ang iyong katawan, and yet the Spirit of God continue to be strong within you. Yan ang naranasan din ni Apostol Pablo. 2 Corinthians 4:16 to 18. Ang bahagya ng panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So can you imagine the heart of Paul, no? Na naranasan niya ang lahat ng bagay. Siya ay maganda ang katatayuan, respected by men, respected by people, and choose to obey God. Choose to serve God. At naranasan niya ang mga kapighatian. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So, sometimes itong verse na ito, ginagamit ito ng mga Kristiyano, especially in times when they are suffering, financially, lalo na. Emotionally, na hindi sila natitigatig sapagkat alam nila na ang pinagdadaanan ng bawat tao, yung mga bagay na hindi nakikita, pero merong walang hanggang buhay na tinitingnan, kaya lumalakas. At ganun din ang mga naglilingkod sa Diyos. No? Maaring dumaan ka sa kapighatian, persecution, yung pangangalaga mo sa tupa mo, hindi lahat
Hindi lahat naging mayabong, hindi lahat naging mataba, no? Merong naging, anong tawag natin dito? Kusang na mayat. Hindi ka pa pakilabang. Pero ang tinitingnan ng mga servants of the living God ay hindi ang mga ginawa sa lupa, kung hindi the reward that comes from the Father. Alam ng bawat lingkod ng Diyos, dumaan man sa lahat ng bagay, sakit ng kalooban, no, kahirapan, kamatayan, alam ng every servant that there is hope always in the Lord. There is a living life full of hope doon sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So, my point number 2, anong expectation ng God from the flock? So, ito, I emphasize, ano ba ang calling ng mga ministers of the Lord? Ano ba ang calling ng mga pastor? My second point, what are the expectations from the flock? 1 Thessalonians 5:12-13, pinamamanig namin mga kapatid, na igalang nyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pagkukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. So, hindi lamang naman pala ang Diyos tinitingnan ano ang buhay na tatahakin ng isang lingkod ng Diyos, kundi nararapat din na bilang pinaglilingkuran ng mga leaders, servant leaders, you are expected to give them the highest respect. You are expected to live in peace with one another. Kaya nga sabi dito, 13b, mamuhay kayo, magsama-sama kayong mapayapa. Just like in the household, ang isang ama o isang ina, ayaw niya nag-aaway-away kanyang mga anak. Nagngangat-ngatan, nais niya na magkaroon ng kapayapaan sa bawat tahanan. And this is the family of God. When you are being corrected, accept the correction. Do not hold grudges. Hindi yan makakabuti. Accept it and say, Lord, I am sorry. Change me from glory to glory. Live in peace with one another. Sa verse 14, ano sinasabi? Ipinakakausap namin mga kapatid na inyong palalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang walang kaya. That is the responsibility of the people of God. So yung tatamad-tamad ay paalalahanan daw. Pasiglahin daw ang mahihinang loob. At kalingain daw ang mga walang kaya. Pagtiyagaan nyo silang lahat. Okay, one day I was talking with the elders. At ang sabi ko, when they come, shut your mouth. Just pray for them. Huwag nyo nang akusahan kaya kasi mali-mali ang mga desisyon mo sa buhay. Ganyan. Just accept them, the loving arms, the compassion of the Lord, and pray for them. That is what is God expecting from God's people. Live in peace with one another. Verse 15, huwag niyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, pagpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Be good, for our God is good. Live in peace. Live in love for one another. 9 and 10. Tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, namatay siya para sa atin, upang tayo mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. So we have the living hope na kapag ginawa natin ang mga bagay
na in-expect sa atin ng Panginoon, whether dumating siya na mas maaga, o nauna tayo, bago siya dumating, alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Live in industry and peace. 1 Thessalonians 4:11. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo nang hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. At bukod dito, hindi nyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. So we must not be dependent on other people to live. Hindi tayo dapat maging pabigat. Dapat na mamuhay tayo with industry, with peace, in being in love, in compassion with one another. Namumuhay tayo to the highest respect of God and men. Living in generosity towards your servant leaders. 1 Timothy chapter 5, 17 to 18. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala. Lalo na yung nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong pupusalan ng baka habang ginagamit sa pag-iip. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayan. So be generous. Hindi lamang parating pastor ng pastor ang bigay ng bigay. Be generous. Kapag kayo pinagpala, bless those who take over your lives. Those who bless you with life. Yung buhay na walang hanggan. Na dinadala kayo ng inyong mga leaders, servant leaders, or maybe ng mga department heads, ng board of elders, i-treasure natin siya. Living in generosity towards your servant leaders. Living as co-partners in revealing the truth. Dapat mabuhay tayo na co-partner ng pastor sa pagpapahayag ng katotohanan, hindi mananahimik. Bakos ang katotohanan ay nararapat na ipahayag. 1 Timothy chapter 5:19. Huwag mong tatanggapin ang paratang sa isang matanda kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. So yan, ini-expect yan sa flock. That you should not be silent, but expose the truth. Walang kampihan, truth lang. We live as co-partners in revealing the truth. Number 3, honoring one another. As we honor our leaders, we honor the sheep, we honor one another. 1 Timothy chapter 5, 1 to 8. Huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda kaysa iyo, kundi pakiusapan mo silang tulad sa iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki, ituring mong ina ang matatandang babae, at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang kapatid mo din. So dapat nandun ang honoring. Nandun na respeto. Ang matanda, sa bata, matatandang babae, younger people, dapat naroon ang pagpapahalaga, respeto sa bawat isa. Honoring our parents, Ephesians chapter 6, 1 to 3. Mga anak, sundin niyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. Honoring naman the children, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong anak dahil sa malabis niyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. So si Lord, pag pantay. Ephesians 6, honoring muna the masters.
Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakikita man o wala, ganyan ang gawin niyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Whether you are serving in the company, whether you are serving as real servants, kasambahay, treat your masters as if you are serving the Lord. So honoring your masters, 5 to 8. The masters then, dapat na igalang ang kanilang mga nasasakupan. Ephesians 5, 5 to 8. Alam nyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo ang Diyos, at Diyos ang taong makiapid, mahalay, o mapag-imbot sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So we are being exhorted also by the Lord to live holy and righteous lives. Ninais ng Diyos na mamuhay tayo, na may kapayapaan sa isa't isa, to honor one another, how to act, how to live in peace with one another, how to live in respect for your leaders, and what the leaders are doing for you. You must treasure, you must honor, you must give them the highest respect. So can we pray, Father, thank you for your words today. Salamat po, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, O God, that we should honor our leaders and we should honor one another, that we should live in peace, O God. Kami mamuhay, Panginoon, O Diyos, ayon sa iyong kalooban. Katayaan mo, Panginoon, O God, na kung ano ang pagbabago ng aming pong puso, dahil ito ang itinitibok ng puso mo, masunod po namin ang iyong kalooban, Panginoon. Change us, O God, from glory to glory, Panginoon, Lord, and may your name be lifted up more than ever, Father. We give you praise, Lord, honor and glory. In Jesus' name.